I'm going crazy, but no one knows. They don't see the monsters I keep. They come at me with all their claws, drifting me to a faraway place where I am made to believe that I am alone. I am consumed by the darkness, freed only by cutting my skin where black is replaced by red, and I am at peace in the comfort of color. There is a storm inside my head, washing away my existence, and yet they say it is not real. It is real, and I can't defeat it by myself. Kamusta po kayong lahat, mga kapatid, no? Gusto ko po ibahagi ang tatlong salita, no, sa ating pagmuni-muni ngayong araw. Ang tatlong salitang ito ay padayon, kapit, at tiwala. Alam po natin ang ibig sabihin ng padayon, di ba? Sa Bisaya, ibig sabihin ng padayon ay tuloy lang. So maski may problema, mga pagsubok, mga bagyo sa buhay natin, ano ba dapat nating gawin? Padayon lang, tuloy lang. Napakaraming ng mga bagyong dumaan sa buhay natin, no? Sa Pilipinas, Yolanda, Ondoy, Rolly, Ulysses, nasaan ang mga bagyong ito? Wala na, no? Pero narito pa rin tayo. Salamat sa Diyos, salamat sa kanyang biyaya. Yan po ang ibig sabihin ng padayon. Tuloy lang, sige lang, kahit anong problema meron tayo. Ang pangalawang salita natin ay kapit. No? Kapit lang sa ating pananampalataya. Kapit lang kay Kristo, sa ating Panginoon. Kapit lang sa Diyos. Huwag bibitaw. At pangatlong salita ay tiwala. Tiwala lang sa Panginoon kahit hindi natin nauunawaan ang ating mga sitwasyon o problema ang mga dumadating or ating mga sakit at sakit. Sabi nga nila, no, mga kapatid, ang pinakamabisang laban sa depression or discouragement or feeling down, marahil iba sa atin ngayon, nawawalan ng pag-asa or medyo depressed marahil or down. Ang pinakamabisang laban sa depression, discouragement, down ay ano? Sabi nila, gratitude journal.
Ano po ba ang gratitude journal? Maganda kung kukuha tayo ng napakasimpleng notebook at bago matapos ang araw, magbalik tingin lang tayo at magpasalamat. Magpasalamat sa Panginoon at isulat natin ang mga iba't ibang mga karanasan, mga iba't ibang mga bahagi ng buhay natin na ibinigay at idinulot sa atin ng Panginoon. At hari nawa, itong gratitude journal na ito sa ating pagpapasalamat ay makakatulong sa atin na magpatuloy lang, magpadayon, at kumapit sa Panginoon at magtiwala. Ngayon mga kapatid, magdasal muna tayo at sa huli, babasbasan ko kayo lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, hinihiling po namin, basbasan niyo kami. Basbasan niyo po lahat ang aming mga mahal sa buhay. Patibayin niyo po lagi ang aming mga kalooban at puso. Hari nawa, wag na wag kaming mawawalan ng pag-asa. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na laging magtiwala, na laging kumapit sa aming pananampalataya, kumapit sa inyo, anumang klasing mga problema o pagsubok o bagyo na nararanasan namin ngayon o mararanasan namin sa hinaharap. Alam po namin na hinding-hindi nyo kami pababayaan, sapagkat kayo po ang aming tagahilom. Isang Diyos na mahabagin, isang Diyos ng pagmamahal, isang Diyos ng pag-ibig. Sinasabi po ito namin sa pamamagitan ng Jesucristo na bubuhay sa Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat.
kayong lahat. Ako ay si Jean Goulbourne, founder and president of the Natasha Goulbourne Foundation, ngayon nakikilala as NGF Mindstrong at ng Hopeline Philippines. Kami ay nandito para makapagtulong sa mga taong nalulungkot, kailangan may makausap. Kami po ay 14 years old na ng foundation at saka magsasampung taon na kami ng Hopeline Philippines. Kami po ang nauna sa suicide prevention na NGO. Ito ang aming event September 10. Ang tawag nitong event ay World Suicide Prevention Day. Kasi ang dami-daming mga kapangyarihan, ngayon pa na may pandemya tayo, ang daming-daming nalulungkot, nawawalan ng pag-asa. Pasyensya na lang po kung hindi ang napakagaling ang aking Tagalog, kasi mas magaling po ako mag-Bicol. Bicolana ako. Kaya natin ito. Kaya natin itong nangyayari sa atin. Kaya natin buhatin ang pag-asa. Yan ang ating theme. Yan ang ating balita. So pag narinig ninyo, kaya natin buhatin ang pag-asa. Ganon ang mga kamay ninyo. Kasi kailangan ko yung enerhiya ninyo na magawa natin na maging zero suicide. Naganap ito ng Bicol University, 3 taon, walang nagpakamatay. Buhatin natin ang pag-asa. Tayong lahat, kaya natin. Salamat po, and may God bless you. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hello, NGF Mindstrong Foundation. This pandemic has indeed took a toll on us and has even aggravated people who are struggling with mental illness and depression. It's true, loneliness and isolation can be an overwhelming villain, but we are bigger, braver, and stronger together. The charts are alarming as they are saddening. Depression and suicide among the youth is one of the biggest issues this modern society has left unaddressed, invalidated, or coldly dismissed. As a figure in the Philippines, I believe it's part of my responsibility to bring these dark issues to light and hopefully, with God's grace, bring some light into them by instilling hope and uplifting the spirits of the youth, among others affected, in all the humble ways I can. Kasama ni Bella Padilla, gusto lang namin sabihin sa inyo, kaya natin ito. Buhat natin ang pag-asa. Yay! Ang September 10 po ay kinikilalang World Suicide Prevention Day at andito ako kasama si Dr. Ronaldo Alipanyo III at si Dr. Corazon Angela Cuadro para talakayin ang suicide para tuluyan nating masugpuan ito. Lalo na para matanggal ang stigma nito sa ating sosyedad na nagpapahirap mag-move on sa mga niawang pamilya. Nagpapasalamat kami sa ABS-CBN Films na pinayagan kaming gamitin ang pelikula nilang Last Night na ang topic ay suicide. Kumuha po kami dito ng mga 6 na eksena para mas maintindihan natin lahat ang nagaganap sa isip at puso ng isang tao pag siya ay gustong magpakamatay at kung paano natin matutulungan ang mga mahal natin sa buhay o mga kaibigan na may balak gawin ito. Sana po ay magustuhan ninyo ang aming talakay na buong puso po namin inihahandog sa inyo at malinawan tayong lahat tungkol sa suicide na dulot ng matinding kalungkutan at pagkawala ng pag-asa. Kayang-kaya po natin ito. Buhat natin ang pag-asa. Maraming salamat po.
kamay ko! Mama! Dali, bilis! Ay! Ano? Kumawa ka! Kumawa ka! Dito! Taas! Dito! Sandali, umawa ka na sa akin, huwag kang bibitaw! Umapa ka na! Yan. Sige! Okay na. Bawas ka sila. Bawas ka. Paano ko papanin? Dito! Paano ko papanin? Hawak kita! Sige na! Apak! Sige, sa gilid! Hindi ko. Sige na, sa gilid! O, yan na. Mapamatay ka rin dapat. Nakakita magpapakamatay, naka-heels. Ano naman lang, naisip mo, ano susuotin mo, oh. Yung may sentimental value sa akin. Dali. Thank you nga pala. Iba pala kasi yung tsura pag nandun ka na eh. Naisip ko, ayoko palang mamatay dun. Buti tinulungan mo ako. Ako nga pala si Carmina. Anong pangalan mo? Uy, ako si Carmina. Ikaw si... Mark. Mark, pwede ba samahan mo kung gusto ko lang sana magkape? Pwede ba? Leave me alone. Mark! Leave me alone! Magkape na lang tayo. Sige na. Please. Samahan mo na ako. Why do people consider suicide as a solution to their problems? Is it actually a way out? A lot of factors come into play when we come up with a decision for suicide. It's never one reason all at once for you to decide na kukunin mo yung buhay mo. Madalas, pag umabot ka sa punto na suicide na lang yung niisip mo, parang wala ka ng choice. Wala ka nakikitang paraan para malutasan yung pinagdadaanan mong problema. One thing you have to consider here is that at a point in your life when you consider suicide, most of your decision-making is clouded. Kaya kinakailangan na meron kang kausap or profesional na tumutulong sa'yo para bigyang tuon o bigyang tugon yung mga katanungang gumugulo sa isip mo. Nagiging parang kaakit-akit or attractive na solusyon ang suicide because it provides an opportunity to escape some of the more difficult experiences that you are going through. Ibig sabihin, masyado nang mabigat, hindi mo na sinasabi nilang kinakaya. Kung kaya't naghahanap sila ng paraan para maibsan or to relieve themselves of that very difficult situation. Remember that it's never easy to decide to take your life away. Sometimes it's also drawn by the inability to make concrete decisions by virtue of impaired reasoning. Ibig sabihin, wala doon sa tinatawag nating balancing pag-iisip pagdating sa pagdidesisyon. Kumbaga, yung pagdidesisyon mo, na-impluwensyahan niya ng iba't ibang bagay. Nagiging solusyon din siya dahil sa nakikita rin ng ibang tao na may mga taong feeling nila na ang kamatayan ay isang paraan para maibsan yung kanilang nararamdaman. This is also popularized by how media has portrayed suicide. It becomes an attractive option for them. But at the end of the day, studies will tell you that majority of patients who consider suicide will always, be ambivalent. Nagdadalawang isip sila pagdating sa desisyon na yon.
Bakit? Hindi kasi madali yung desisyon na pagpapakamatay, maging suicidal, o magdesisyon na suicide na maging option mo. Ito'y isa sa mga controversial na solusyon para sa isang problema. Sapagkat hindi natin alam kung totoo nga bang maiibsan ang iyong kahirapan. Dahil wala naman sa atin nakakaalam kung ano ang mangyayari pag tayo ay namatay. The other thing that you have to take into consideration is bakit nagiging attractive siya sa karamihan na magpakamatay. Isa na rin ditong impluwensya ay maaaring sa experience nila sa buhay. Ano ba yung mga pinagdaanan nila? Ano yung nakita nila na maaaring nagsasabi sa kanila na magandang paraan ito upang masolusyonan ang problema? Unfortunately, ang katotohanan dito ay ang suicide ay hindi solusyon. Ito'y isang paraan upang matakasan ang iyong mga problema. Kung kaya't mainam na humingi ng tulong pag ikay may pinagdadaan ng mabigat at hindi ka na nakakakita ng pagkakataong maibsan o masolusyonan ang problema mo. Hindi ito simpleng bagay na parang bigla-biglaan mo lang naisip ang magpakamatay. Madalas maraming proseso ang pinagdaanan kung kaya't umabot ka sa konklusyon na suicide ang magiging solusyon sa iyong problema. Kaya't importante dito ay magkaroon sila ng profesional na makakausap upang mabigyan ng pagkakataon na maproseso itong problema o suliraning pinagdaraanan nila. Kung sinabing suicide ay paraan para makatakas, kasi marami magsasabi na at least nakatakas sila sa problema nila. Ang katotohanan dito, hindi na natin sigurado. So, importante dito ay hindi natin dapat lagyan ng assumptions ang desisyon sa pag-suicide. Hindi natin masasabi na lahat ng tao na nagsusuicide ay pare-pareho. May kanya-kanya silang pinagdaraanan at kailangan nating respetuhin iyon. Now, the other thing we have to take into consideration is that no one person has one valid reason over the other to commit suicide. Ibig sabihin, yung problema ni taong si Juan at si Juana, hindi mas mabigat yung o mas justified yung rason ni Juan para mag-suicide dahil mas mabigat ang problema niya kumpara kay Juana. Nasa perception, nasa pananaw mo ng problema at paraan para mag-cope kung kaya't nabubuo yung desisyon ng pagsusuicide. So dito na tayo nagiging mas engaged, mas nagiging involved pagdating sa pagtulong sa mga taong nakakaisip pag-suicide. At the end of the day, I'd like to say na there will always be options. No matter how dark the tunnel is, there is always a light at the end of the tunnel. Thank you. Tawad ka sa Heights. Nasa Jones Beach ka magpapakamatay. Ha? Kanina, sinigaw mo na tawad ka sa Heights. Tatatanong sa tulay. Hindi kasi memorable sa akin yung Jones Bridge. Hindi. Ikaw, bakit ka magpapakamatay? Bakit ka magpapakamatay? Close pa tayo. I just saved your life. Hoy! Magsusuicide ako dapat, di ba? Sumisigawan ng tulong kanina. Hindi ka magpapakamatay. Nagpapapansin ka lang. Uy! Hindi, no? Hindi! Alam mo,
Hindi lang kasi natuloy yung plano ko. Kasi nung nandun na ako, na-realize ko, ang baho ng tubig, kaya nagbago na lang yung isip ko, ayoko palang mamatay doon. Kaya lang nung umakit ako, nadulas ako eh. Kaya, ganun. Okay. Sandali. Saan ka pupunta? Sandali na. Ay! Sandali! Hindi pwede! Ayan o, 5:30 na. Maliwanag na. Marami nang sasakyan doon. Marami makakita sa'yo. Tsaka isa pa, ayoko lang tumalan doon. So? Ha? Pareho lang naman tayo ng balak. Bakit hindi tayo mag-collaborate? O sige, ganito na lang. Mag-isip tayo ng mga bagay na gusto nating gawin, tapos pipili tayo ng best way para mamatay. Sige na, total pareho naman tayo ng gustong gawin. Mag-isip na tayo ng magandang way para mamatay. Ay, sandali! Wait, sandali! Bakit ba kasi ayaw mo na magandang paraan ng pagkamatay? Kasi ako ang gusto ko kung mamamatay tayong dalawa, yung bang meaningful, yung malupit, yung ganun. Sabayan mo ako. Oh, you saved my life, di ba? At saka kung mamamatay tayo dito sa Manila, ha? Bakit? Ay, taga dito ako eh. Dito na rin yung roots ko at yung family. Para mabilis na rin tayo makita. Papapansin ka nga. Sana nakakita mo sa suicide ka pero gusto mo mahanap ka agad. Bahala. Wait. Bored ka lang. Sandali lang! Hoy! Magpapakamatay nga ako! Sasama nga ako sa'yo! Sige na! Hoy! Magpakamatay na tayo! Halika na! Okay na. Magpapakamatay. Ako din, gusto ko na mamatay. Hoy! Magpapakamatay din ako. Isama mo na ako. Kape muna tayo. Maupo, magkape, mag-usap. This somehow is some break from the crisis. Hindi ibig sabihin tapos na yung problema o wala na ang depression. But by crisis, we mean that intense period of pressure or stress. Kung saan kadalasan mangangailangan tayo ng defense mechanisms such as escape, such as suicide, such as just thinking about suicide. Now, for these next few minutes, let's talk about that. Depression, coping mechanisms, suicide, in the context of crisis point in our lives. What is crisis? By crisis, we mean that period of intense stress, a critical period. Kagaya ng mga puntong sagad na tayo o ipit na. Kadalasan kapag itinatanong, bakit ka pa magpapakamatay? Maraming dahilan. There are plenty reasons why. Marami din na magsasabi, hindi naman sapat ang mga rason gaya ng problema para magpakamatay. Ngunit sa punto ng crisis, in the most critical moments, more crucial than reasons are triggers. For a suicide to happen, kahit pa walang matinong rason, minsan may saktong tulak. Hindi po natin binabaliwala yung mga problema o mga rason po, ha? Sa halip, binibigyang diin natin kung paanong ang depression o kahit anong mabigat na suliranin ay tunay na masalimuot. We acknowledge how the real experience of depression comes in a range of intensities, a complexity of feelings, a convolution of circumstances. Kapag may pinagdadaanan tayong mabigat na problema o depression, hindi man lang na isang pasada lang yun eh. Iba-iba yung pagdanas natin. How some days can seem easier than others, while some moments can feel more intense. We go through ups and downs, even within the very lows or the very highs. Kaya naman, iba-iba rin yung paggamit natin ng coping mechanisms or soothing mechanisms, whether or not we're aware of how we are using them. At kadalasan, we're not aware. Coping mechanisms are ways to soothe, to bring comfort, or to lessen distress. Coping mechanisms gaya ng distraction, escape, suicide, even just thinking about suicide can be a way of coping. Now, suicide, compared to other ways we cope or respond to life,
is urgently problematic because it can be irreversible or fatal. Alam niyo kung paanong sa tinding lungkot or gigil o galit, gusto kong ibato yung cellphone ko sa Jones Bridge. So, pagkatapos, wala na akong cellphone. Well, ibang bigat yung nawalang cellphone sa nawalang buhay. Lalo na sa ganitong mga pagkakataon or circumstances in the context of suicide or depression. In those intense moments, in crisis, a lot of possible solutions can present themselves. It can be very appealing, comforting even, to escape, to shut down, to stop to feel. Now, they can seem like solutions. They may not necessarily solve the actual problem, but they can somehow soothe or even just for a moment offer some escape from the actual moment of crisis. In preventing suicide, we don't always need to offer solutions to the actual big problem. We first offer soothing in times of crisis. We first find ways to step back from the edge of that bridge. We cannot prevent all problems, but we can prevent suicide by preventing crisis moments or those intense moments of our lives. Dalawa yan eh. Either we help our loved ones step down from intense moments o kumalma ba, o subukin natin huwag umabot sa puntong sagad na. We help our loved ones step back from the edge or we keep them from approaching it altogether. Hoy! Nagnakaw ka? Yeah, ito. Building ng kumpanya namin dati. Akala ko kasi nakuha niya lahat ng pera sa secret safe namin. Buti na naunahan ko siya bago niya maalala to. Sigurado ka, ah. Hoy, sinasabi ko sa'yo, ang laki na ng kasalanan natin, dadagdagan mo pa. Tama. Oh, ano namang gagawin natin dito? Sandali lang, may susuli lang ako. Ha? Ano yung susuli mo? Tayo muna ako dyan. Bilis lang. Hoy, bilisan mo, ah! Napansin niyo ba ang itsura ni Mark? Nangingitim ang kanyang mga mata dulot ng kakulangan sa pagtulog. Makikita naman natin sa kung ordinaryong panahon, isang matipuno at kagwapuhan naman siya. Subalit dahil sa kanyang sitwasyon, makikita natin na may pagbabago sa kanyang itsura. Halos hindi na siya nagsusuklay at wala nang pakialam sa kanyang sarili. Parang hindi na nga din siya kumakain. Mahahalata naman din natin na nangangayayat na siya. Yung scene kung saan nakita natin na idodonate ni Mark yung lahat ng inaitabi niyang pera na wala nang pakialam kung meron man o wala na talagang matitira sa kanya. Ito yung mga nabanggit ko at nakita ninyo sa maikling scene na aming ipinalabas ay ang paghahanda o pagbibigay ng personal na pag-aari dahil sa ang isang tao ay wala na nakikita pang pag-asa na mabuhay. Kaya yon, sige, ibigay ko na lang lahat dahil sa isip ni Mark, hindi ko na ito magagamit. Ito ay ilan sa mga ganap o mga pag-uugali ng isang tao na nagpaplano o nagdesisyon na magpatiwakal o mag-suicide. Ano ba ang dahilan kung bakit umabot sa ganito si Mark? Ang pagkaranas ng krisis sa buhay, tulad ng nangyari sa kanya, nang siya ay magtiwala sa kanyang nanay. Pero ang nangyari kasi
ay naubos ang pera na ininvest ni Mark at parang naloko siya ng kanyang sariling ina. Itinaya niya ang pera ng kanilang NGO. Idinemanda siya ng kanyang mga kaibigan. Iniwan siya ng kanyang asawa. Dahil sa nangyari, pwede din siyang makulong. So makikita natin na patong-patong ang mga problema na dumating kay Mark. Kaya naman, naisip niya na wala na talagang pag-asa. At ang solusyon lang ay magpakamatay. Ano pa nga ba ang mga mas karaniwang palatandaan o babala na ang isang tao ay maaaring nag-iisip na wakasan ang kanyang buhay? Isa dito ay ang pagiging malungkot o moody. Mapapansin ninyo na siya ay hindi na yung dating kaibigan nyo na masayahin o makulit. Halatang halata na sobrang baba na kanyang disposisyon, mabigat ang kanyang pinagdaraanan. Pwede din na ang paglayo ng isang tao sa inyong grupo, yun bang hindi na siya yung tipo na sumasama sa mga lakad at gig, mahirap na din siya kausapin dahil sa, ayun na nga, mas gugustuhin niya na mapag-isa na lang at walang kausap. Isa rin sa mga sintomas ang paggawa ng mapanganib na bagay tulad ng pagtawid ng hindi naman lang tinitingnan kung siya ba ay masasagasaan o hindi. Pwede rin yun na biglang sobra ang lakas ng inom ng alak o kaya naman wala nang paki kung kanino man makipagtalik. Kung mapanganib man o hindi ang kanyang ginagawa, wala siyang pakialam. Nakita natin ito doon sa pagsubok ni Mark na tumalon sa Jones Bridge. Maaari din ng isang tao ay pabalik-balik na lang sa pagsubok na mag-suicide o kaya naman nagsasabi siya na gusto na niyang mamatay. Nagpo-post sa kanyang social media na mas mabuti pang mawala na lang siya o kaya naman biglang mag-text sa'yo na sana wala na ako. Pabigat lang ako sa inyo. Isa rin sa maaaring sintomas ay yung biglang kalmado. Ang tao ay biglang naging kalmado pagkatapos ng isang panahon na pagkalungkot o yung sobrang bigat ng pakiramdam. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin na ang tao ay sa wakas, buo na ang desisyon na magpakamatay. Ayon sa mga dalubhasa, 60% ng mga taong suicidal o nagpaplano magpakamatay ay may depresyon. Ang depresyon ay isang mood disorder na sanhi ng paulit-ulit na pakiramdam ng kalungkutan at pagkawala ng interes. Ito yung pagkawala ng interes sa mga bagay-bagay na noon ay sobrang gusto mong gawin. Kaya sobrang halata naman ang pagbabago sa iyong pag-uugali at gawain. Ang depresyon ay nakakaapekto sa ating nararamdaman. Iniisip natin at pagkilos at maaaring humantong sa iba't ibang mga emosyonal at pisikal na problema. Ito yung hindi maipaliwanag na sakit, no? Para bang masakit ang likod, masakit ang ulo, masakit ang tiyan, at iba pa. Maaari kang magkaroon ng mga problema sa paggawa ng normal na pang-araw-araw na mga gawain, yun bang nahihirapan ka na mag-focus sa iyong mga ginagawa o kaya naman nagiging iritable at madaling magalit. Dahil dito, dumarami ang iyong nakakaaway. At yun nga, hindi nakakaintindi sa iyo. At ayun na nga din, dahil sa pagdami ng iyong mga nakakaaway at sa tingin mo, hindi nakakaintindi sa iyo, lalong sumasama ang iyong pakiramdam at paningin sa iyong sarili. Maaari ding maapektuhan ang pagtulog o makaranas ng insomnia. O kaya naman, tulog na lang din ng tulog, no, day in at day out. At pwede din na maapektuhan ang gana sa pagkain. Yung iba nawawala ng gana o yung iba naman ay lumalakas ang pagkain. Ito yung tinatawag nating stress eating. Kaya merong gain weight o kaya naman bumababa ang timbang. At yung kawalan ng enerhiya sa pagbangon o ang kadalasang pagod na pakiramdam. Isa din ito sa pakiramdam ng taong may depresyon.
Kaya hindi bumababa ang kanyang mga nararamdamang hindi maganda dahil sa hindi rin niya magawa ang mga bagay-bagay na dapat niyang gampanan sa isang araw. Aakalain ng iba na siya ay nagdadahilan lang o nagtatamad-tamaran, pero yun pala, isa itong sintomas sa depresyon. Ang pagkabalisa o kaya naman ang kasalungat nito, ang mabagal na pag-iisip, pagsasalita o paggalaw ng katawan ay isang palatandaan rin ng taong nakaka-experience ng depression. Kung minsan rin naman ay maaari mong maramdaman na para bang wala nang sanhi o kabuluhan ang iyong buhay. Kaya naman, ang depression, kung hindi ito maaagapan, maaari itong humantong sa suicide. Mga kaibigan, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Marami pong mga paraan kung saan makakakuha po tayo ng tulong emosyonal at paggabay sa ating mga alalahanin. Maraming salamat po. Anong gagawin natin? Sige, isip tayo. May naisip ako. Malunod tayo. Total, gabi. Patay mga ilaw. Walang makita sa atin. Dali namang umahon dun. Eh di, balutan natin yung katawan natin ng mabigat na bagay para matagal tayo sa ilalim. Tapos uminom tayo para mas madali tayong malunod. Hindi. Alam mo, may naisip ako. Pero mamaya kami ikukwento. Enjoyin muna natin itong gabi ito. Last na to eh. Huwag ka natingin sa taas. Eh, hindi na natin makikita yan pag nagpakamatay na tayo eh. Ang alin? Langit. Pag nagpakamatay ka, hindi ka naman mapupunta dyan, di ba? Ikaw, di mo naiisip kung anong meron dyan? Banda tayo sa Luneta Hotel. For life. For good. As if naman may life pa tayo. Ikaw kasi. Bakit ako? Eh, ikaw nagplano nito eh. Nakita mo yung tsura ng head security nung pinapagalitan ako. Sandali nga, itutuloy pa ba natin to? Kasi kung hindi naalis na ako. Oo naman. Akala ko ba sabay tayo? Ano ba? Bakit mo ba gusto pang gawin to? Ano bang ginawa mo, ha? Mali nga na inalim ko sa sarili ko, nakalimutan ko tuloy ng kakailangan natin gawin. May nabuntis ka ba? Hinahanap ka ba ng Wow, tatay ang na babaw nabuntis ng tingin mo sa akin. Bakit ka magpapakamatay? Yung totoo. Nakadispal ko ako ng pera. Malaki. May NGO kami ng mga kaibigan ko para mga tulong sa mga bata, sa edukasyon, sa pagpapaaral nila, pati pailaw sa mga lugar nila. Ako may hawak na donasyon. Kaso may habang ako, inaisip ko kasi invest yung pera na hindi alam ng mga kaibigan ko para sana sa preso ko sa kanila pag nakuha ko na yung pera pabalik. Dami ko naisip para sa mga bata. Kaso yun, ang dami manluloko eh, naloko ko. Nawala yung pera. Nawala yung pangarap ng mga bata. Nawala yung foundation. Dinimanda ako ng mga kaibigan ko. Iniwan ang asawa ko. Damay-damay silang lahat. May asawa ka na? Hindi daw niya ako kayang tignan. Hindi niya ako kayang makasama sa isang lugar, kaya yung bigla siyang umalis. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Siya yung una sumuko sa akin. Ikaw ba talaga yung may kasalanan? Parang wala naman sa itsura mo eh. Di ba ikaw pa nga nagbigay ng pera dun sa simbahan? Eh kasi ganun kami ng mga kaibigan ko nang simula kami. Sa NGO namin. Para makatulong sa mga bata. So sabi ko, pag may sobra, siyempre tulong kami sa ibang grupo. Kahit ano pa yan, foundation, kahit na anong grupo, pati simbahan.
Bakit ba kasi hindi nyo na hanapin yung nanloko sa inyo? Sino ba yun? Mama ko. Pinag-invest niya ako sa kumpanya nila. Sabi niya, within 6 months, babalik yung pera ng foundation namin. So nagtiwala ako, syempre, mama ko yun eh. Kaso isang araw, tumawag sa akin stepdad ko para sabihin na wala yung pera. Niloko daw sila, na-bankrupt yung kumpanya nila. Hindi ko alam kung nasa sila ngayon. Hindi man ako inausap ng nanay ko. Bakit? Mga 1 buwan, makukulong ako. Nakasuhan pa nila yung nanay ko. Kaya di ba mas mabuti na yung ganito? Para malaman nila na... Para malaman na mama ko na mali siya. Baka sakaling ma-realize siya pag nawala ako, malalaman niya na may kasalanan siya. Di ba? Bakit nga ba naiisipan ng isang tao magpakamatay? Kadalasan, isa sa pinaka-common na nakikita natin sa mga taong naiisipang magpakamatay ay yung kawalan ng pag-asa or hopelessness. Walang isang rason na nangingibabaw sa isang taong nakakaisip na itlin ang kanilang buhay na nangingibabaw o mas nagiging justified na rason para sila ay magpakamatay. Ang nakikitang tema sa karamihan na ito ay meron silang pinagdadaan ng pighati sa kanilang kaluluwa. Yung tinatawag nilang psychic pain, unbearable mental pain, or psychache. Kung kaya't karamihan ng mga paraan upang tulungan ang isang taong may pinagdaraanan sa kanilang isip o kaluluwa ay directed towards alleviating or ibsan ang pighating pinagdadaanan or suffering. Sabi nga nila, hindi natin completely mabibigyang lunas o kasagutan ang kanilang mga pinagdadaanang problema dahil ang problema ay parte ng buhay. Ito ay laging nariyaan sa ating buhay. So, importante sa atin na maintindihan ito at tanggapin na ito ay nangyayari talaga. Mas mainam para sa mga taong nakakaisip ng pagpapakamatay, bigyan sila ng rason na piliin ang buhay sa halip na kamatayan. Karamihan sa kanila ay nagiging malabo ang pananaw sa buhay dahil sa bigat ng kanilang nararamdaman or nagsasuffer sila, nagkakaroon ng pighati sa kanilang kalooban. Ang nakakatulong para sa kanila maibsan ito sa pamamagitan ng pag-identify. Ano ba yung mga precipitating and predisposing factors? Ano ba yung mga precipitating and predisposing factors? Siguro isipin mo natin sa predisposing is ano ba ang mga sitwasyon na nagdala upang mas maging likely na mag-suicide ang isang individual. Nakita sa mga pag-aaral na ang mga taong suicidal ay meron ding family history. Pero hindi ganun kalbigat yung genetics na naglalaro dito, pero meron din. Kaya importante maintindihan natin kung isang taong suicidal ay may kamag-anak din na nagsusuicide. Nakita rin na biologically, ang mga taong suicidal ay may mababang level ng happy hormone na tinatawag natin serotonin. Kaya nakakatulong kung bibigyan natin sila ng gamot kung kinakailangan. What are precipitating factors? So for instance, may mga traumatic life events katulad nga na nangyayari sa ating pelikula ngayon na nag-lead para magdesisyon ang ating lead character na maging desisyon niya ang pagpapakamatay. I think it's important also to take into consideration that when these factors are not necessarily always within our control. Halimbawa, ang isang lalaking suicidal ay more likely to
complete the death by suicide versus a female who will still be suicidal but not necessarily complete or die by suicide. Bakit merong ganitong pagkakaiba? Sapagkat nakita nila sa mga pag-aaral, despite the fact that they're equally suicidal, walang mas nakakaangat, mas lethal yung mga means ng pagpapakamatay ng mga lalaki kumpara sa babae. So, importante yun na pag alam mo yun, alam mo kung ano yung mga babantayan. Finally, I'd like to say that best way for us to address one's hopelessness is to look at what are the protective factors for an individual. Ano ba yung mga protective factors? Depende yan dun sa tao. More important here, I have to say, is social support or help. Kung meron silang pagkukunan ng tulong at nakikita nilang ito yung pinagkukunan nila ng lakas at nakakakita sila ng pag-asa sa buhay nila, hindi lang kawalan ng pag-asa, mas pipiliin nilang mabuhay kumpara sa pagpapakamatay. Thank you very much. Yun na yun? Pagkatapos ko mabang pinapainiwan ako ng lahat. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat sa iba't ibang panig ng mundo. Ibaling natin ang usapan natin ngayon sa mga namatayan o nawalan ng mahal sa buhay sa pamamagitan ng suicide. Tinatawag nating suicide survivors or people who've lost a loved one due to suicide. There has been suicide research since the 1980s. Some 30 years ago, ang sabi, in the aftermath of a completed suicide, there are around 6 people most significantly or heavily affected by loss due to suicide. But in the growing research on suicide, the latest research over the past 2 years has increased that number to 135. The number of people most significantly exposed to or heavily affected after a suicide. But how can we ever measure the true deep burden of grief? No? Reactions of shock, shame, blame, guilt, regret, what-ifs, judgment, denial, confusion, bottomless pain. Most of the work
of coping after suicide is with grief, with mourning. But the most immediate concern after a suicide is preventing further suicides. Family members, in particular, are at increased risk for suicide by as much as 2 to 3 times higher risk. So we should do screening for depressive or anxiety disorders, looking at symptoms kagaya ng mga nabanggit sa naunang diskurso. We should watch out for warning signs of suicide, kagaya ng mga pagpapahiwatig ng guilt, shame, or even outright plans to die. And we refer to appropriate professionals for further evaluation and possible management. Now, aside from the most immediate concern for suicide risk, muli, mabalik tayo sa usapin ng grief and bereavement. Research on suicide showed that bereavement from suicide is different from bereavement with other ways of dying. Ibang klaseng pagluluksa. At hindi basta-basta namatayan, may kasama pang trauma reactions. While grief or mourning is a process unique to every individual, that shouldn't mean we should go through it all alone. As a mental health professional, I would highly recommend to not go through grief all alone. It would be ideal to have trusted people, family, friends, and or professionals to support us through the process of grief in order to help us generally reduce suffering. And by suffering, we mean the kind we can expect from grief and trauma. We reduce suffering as we cannot keep it out altogether, no? In fact, we want for bereaved family and loved ones to be able to grieve properly. We recognize that there is a process to that. Speaking of process, the most helpful ways for coping after suicide loss include a debriefing process that is usually done in a group format. Iba pa yung counseling sessions, iba pa yung support groups. These different kinds of structured support are helpful in many ways. To allow us to ventilate, to allow us to pay attention to very different reactions, no? Coping mechanisms and plans moving forward. To support self-care, even while suffering. To properly process what happened, to reflect on the impact of suicide, and to clarify responsibilities, no? O yung mga pananagutan na madalas naman talagang pinag-uusapan, especially after somebody dying from suicide, no? To allow that process of searching for meaning, the ways we search for meaning, and to allow ourselves time and space to suffer with meaning. We want structured support, no? We want to provide support to still appreciate connectedness and belonging in spite or even more so because of the loss. In coping with loss, especially after a suicide, we remind ourselves and understand that it is a process. No? A process that does not go a clear straight line and does not always move in a forward direction. So asahan natin, sulong po talaga yung karanasan ng grief and bereavement, and with no specified time frame or deadlines, and with no promise that things will go back to the way they were. Hindi natin maasahan na maibabalik tayo sa dati. And the grief or trauma process is not always an illness. Now, let's take the next few moments to talk about, to honor that process of grief or bereavement. While each of us grieves and deals with loss differently, somewhere in that mix of emotions and reactions, we can generally expect common and rather predictable grief and trauma reactions, such as emotional reactions. Halimbawa,
lungkot, puot, galit, takot, pagkamanhid, pagka-irritable, and in different intensities at different points in time. Physical reactions, halimbawa, actual aches and pains, muscle tension all over, hypervigilance o pagiging balisa, magugulatin. Behavioral reactions, halimbawa, pag-iyak, being withdrawn or isolated, hindi masyado nakikipag-usap or nagsasalita, hindi kumakain, hindi makatulog, o mas dumalas o dumami pag-inom ng alak, o mas palasigaw, o hindi pagpasok sa trabaho. We also have cognitive reactions, halimbawa, obsessive thoughts about the event, yung isip ng isip, self-blame, feeling responsible for what happened, regrets, endless questions, what ifs, even vivid images, flashbacks or memories, o baliktad, blanco ang isip, o hirap mag-focus. And other psychological reactions, also spiritual and interpersonal reactions. These are just some of what we can expect to be normal, though unwanted, normal reactions to an abnormal event. Kung gaano katagal natin pagdadaanan ang prosesong ito, wala naman talaga makakapagsasabi. Makakarating din tayo doon sa puntong may mas malawak at mas malalim at mas kalmado na pag-intindi tayo sa nangyari. And while it can still be awfully painful, it would come with meaning. And we start to integrate trauma and loss into our identity and move forward. Now, just a few more reminders. Kung man tayo yung namatayan o nagbibigay konsuelo sa namatayan, magbibigay ako ng ilang halimbawa ng mga madalas natin maranasan, ngunit sana iiwasan. We'd like to avoid hollow reassurance, kagaya ng he's in a better place or it will all be okay, lalo na kung di naman talaga natin alam yon o di naman talaga natin sigurado. At lalo na kung kasabay ng ganitong mga pahiwatig ay hindi lang talaga tayo handa makarinig, makasalo o mapag-usapan yung lungkot ng namatayan. We'd like to avoid asking for explanations or specific details. We'd like to avoid forcing people to remember, to talk, to be ready. And finally, we'd like to make sure we connect with proper resources such as emergency lines. And with that, towards the end of this discussion, we will be again providing some resources, particularly for help and support with depression and suicide prevention. Muli, salamat po. Thank you for keeping the mental health conversation going. Bakit ako? Di mo kasi alam kung anong naghihintay. Hindi mo alam. Huwag ka mag-desisyon para sa akin. Yung sakit na naramdaman ko, sa akin lang yun. Gusto mo? Gusto mo pa rin? Sige.
Welcome back. Ano nangyari? Ano pa nakita mo sa akin? Yung muntik mo nang iwan. Anong gagawin ko? Mabuhay ka. Ayoko makita kita doon. Ayokong habang buhay nakatingin ka sa taas ng mga taong iniwan mo. Kasi kung buhay mang matatawag yun, habang buhay kang nalulunod sa kalungkutan. Sa bakit nga ba ang pagpapakamatay ay hindi isang tamang sagot sa ating problema? Para sa maraming tao, ang kanilang mga saloobin ay nababalot sa takot at pagkabalisa dahil sa sobrang kahirapan ng kanilang pinagdaraanan. Kung nararamdaman mo ng ganito, kung nararamdaman mo na ang pagpapakamatay ay isang solusyon, tandaan na anuman ang sitwasyon, lahat ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Maaaring sa pakiramdam mo, hindi ito kaya, no? Parang hindi mo na kaya ang mga nangyayari sa iyo. Ngunit ang sakit na nararamdaman mo ay hindi magtatagal. Kahit na sa palagay mo ay wala nang pag-asa sa iyong hinaharap, wala nang sino man sa atin ang makakapagsabi noon. At meron din namang pag-asa sa mga bagay-bagay ay maaaring mapabuti rin. Ang pagpapakamatay ay hindi sagot sa ating mga problema. Kung nakakaranas ka o ang iyong mga kaibigan ng mga saloobin ng pagpapakamatay, ibabahagi ko sa inyo, no, kung ano man ang pwede nating dapat gawin. Okay? Pwede tayong pumunta kaagad sa ospital kung halimbawa ito ay higit pa sa mga saloobin o pag-iisip lamang. Kung ikaw ay may konkreto ng plano para magpakamatay o nakakuha ka na ng paraan upang makumpleto ang plano mo, dapat kang pumunta kaagad sa emergency room o makipag-ugnayan sa isang mahal sa buhay at sabihin sa kanila kung ano ang nangyayari. Malamang kasi makakatulong sila at kung sila ay malapit, ikaw ay madadala sa ospital. Maaari mo ring tawagan ang iyong therapist or psychiatrist. Maaari din tawagan ang Hope Line sa numero na nakikita sa screen. Bakit nga ba hindi dapat maging solusyon ang suicide? Dapat na ating alalahanin na ang mga problemang nagtutulak sa iyo tungkol sa pagpapakamatay ay may kalutasan. Siguro nga, mahirap o masakit, pero kung titignan natin at isasaalang-alang ang iba't ibang sitwasyon, maaaring makikita tayo ng solusyon. Karamihan sa mga problema ay mas malubha sa unang pagkakaranas nito. Pero sa pagbabago ng mga panahon at mga pangyayari, maaaring gumaan at magbago rin ang iyong suliranin. Hikayatin natin ang pagpakalma sa damdamin at ang agarang kasiguruhan na ang may tulong ay darating. Kung hindi mo man naiisip ang mga solusyon sa iyong problema, hindi ito nangangahulugan na ang iba pang mga solusyon maliban sa pagpapakamatay ay wala na talaga. Nangangahulugan lamang ito na kasalukuyan hindi mo pa makita ang iba't ibang solusyon sa iyong pag-iisa. Kasi nga, ikaw ay sobrang namumroblema, ikaw ay sobrang nalulungkot, kaya dapat humingi ng tulong. Huwag mahiyang makipag-usap at talakayin ang iyong iniinda. Karamihan, ang pag-iisip tungkol sa pagpapakamatay ay nangyayari sa medyo maikling panahon. Ang pag-iisip ng pagpapakamatay at mga karanasan sa krisis ay lumilipas din. Nagbabago ang mga pangyayari, maaaring magbago ang mga damdamin at matatagpuan ang hindi inaasahang mga solusyon. Mangyaring huwag pumili o piliing mag-suicide. Maaaring harangan ng emosyonal ng pagkabalisa ang iyong mga pananaw sa buhay at pwede dahil dito ay babaliwalain na lang natin
ang mga ugnayan ng pamilya, mga matalik na kaibigan, mga plano sa buhay na noon ay naging sanhi upang maging dahilan ng pagsisikap, pero andoon pa rin yung mga iyon. Kailangan lang natin silang hanapin muli. Siguro magtatanong kayo, paano ba tayo makakatulong sa mga taong nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa? Merong mga simpleng bagay na kaya nating gawin. Siguro number 1, kung sa palagay mo na ang iyong kaibigan ay may pinagdadaanan, hikayatin siyang pag-usapan ang kanyang nararamdaman. Pero kung halimbawa naman, ayaw niyang magsalita, tiyakin na alam na nandyan ka lang anumang oras na handa siyang makipag-usap at dapat pag tumawag siya sa'yo, talagang ready ka na kausapin siya. Okay? Ipaalam sa iyong kaibigan na nagmamalasakit ka sa kanila at hindi sila nag-iisa. Kasi usually, yun yung kanilang pakiramdam na para bang walang nagmamalasakit sa akin. Ako ay nag-iisa. Hayaan na maramdaman nila yung pagmamalasakit mo. Maaari mong sabihin ang isang bagay na tulad na hindi ko maisip kung gaano ito kasakit para sa iyo. Ngunit nais kong subukang unawain. Yung ganong pagkakasabi, makakaramdam sila na ikaw ay nagmamalasakit. At titignan din natin na hindi tayo maging mapanghusga. Huwag pintasan o sisihin sila. Kasagaran kasi, kapag close na tayo sa mga tao, ayun, parang dire-diretso naninintas, nagkukutsa, no? Binibiro natin sila, pero ligid sa ating kaalaman, mas lalong sumasama yung kanilang pakiramdam. Konting ingat sa ating pananalita at reaksyon. Pwede rin nating tanungin kung ano ang nararamdaman nila dati. Kung gayon, para bang naranasan mo na ba to? No, tanungin mo kung paano nagbago ang kanilang nararamdaman sa huling oras. Para bang titingnan mo kung naramdaman na ba siya na may kapareho itong sinasabi niya sa iyo ngayon at kung ano ang ginawa niya noon para hindi matuloy ang planong pagpapakamatay. Nang sa gayon, mapaalalahanan siya na may silbi ang kanyang buhay. Siguraduhin na hindi sila nag-iisa. Dapat na may lagi silang kasama. No? Huwag natin silang iwanang mag-isa. Humanap tayo ng isang kaibigan na mapagkakatiwalaan na makasama niya kung halimbawa mang imposible na samahan mo siya sa lahat ng panahon. Subukang kumuha ng professional na tulong para sa taong nakakaramdam ng pagpapakamatay at kumuha ng suporta sa iyong sarili. Tandaan na hindi mo kailangang makahanap ng isang sagot. Lubos na maunawaan kung bakit gaanoon ang kanyang nararamdaman. Ang simpleng pakikinig sa kung ano ang sasabihin nila ay sapat na kanilang malalaman na ikaw ay nagmamalasakit. Ang NGF Hopeline ay bukas buong araw at magdamag para magbigay gabay sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng pagkabalisa sa kalusugan ng isip. Tandaan natin, kaya natin ito, buhat natin ang pag-asa. Maraming salamat po. Kumusta na po kayo mga kaibigan? Ako po si Father Willie Samson ng Kapisanan ni Jesus. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay isang napakahalagang tema, ang tungkol po sa pagkitil ng buhay o suicide. Lalong-lalo na po ngayon na tayo po ay nagdiriwang ng World Suicide Prevention Day. Siguro bago natin simulan ang ating pag-uusap ngayon mga kapatid, hayaan yung magkwento muna ako ng isang mahalagang kwento. Sa isang bayan daw, isang araw, binisita ng isang napakalaking higante ang bayang ito. Agad-agad, tumuntong sa burol ang higante at ang sabi niya, sinong nais makipaglaban sa akin? Subalit dahil ang higante ay napakalaki, nagtakbuhan ang mga tao. Araw-araw, umaakyat ang higante, kinahamon ng mga tao, sinong nais
makipaglaban sa akin. Subalit dahil sa napakalaki ng higanting ito, walang nagkamaling lumaban. Kaya't ang higante ay papalaki, ng papalaki, ng papalaki, ng papalaki. Isang araw, umakyat muli ang higante at ang sabi niya, "Sinong ang nais makipaglaban sa akin?" Nagulat na lamang ang higante na nagsalita ang isang bata at ang sabi niya, "Makikipaglaban ako sa iyo." Sabi ng higante, "Finally, may makikipaglaban sa akin, papatayin kita." Subalit ang sabi ng bata, "Hindi ako natatakot sa iyo. Unang-una, dahil alam kong hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Diyos. Ikalawa, kasama ko ang aking mga mahal sa buhay. At naniniwala ako na mahal ko sila at ipaglalaban ko sila." At ang sabi ng higante, "Sige, lumapit ka sa akin." Kaya ang bata ay unti-unting lumapit sa higante. Nagulat na lamang ang mga taong takot nang makita nilang ang higante habang papalapit ang bata ay papaliit, ng papaliit, ng papaliit, ng papaliit. Nang magkaharap na ang bata at higante, ang sabi ng higante, wag po, maawa po kayo sa akin." Ang sabi ng bata, "Ang liit-liit mo lang pala." Sabalit ang sabi ng higante, "Wag mo akong patayin." At ang sabi ng bata, "Anong pangalan mo?" At ang sabi ng higante, "Ang aking pangalan po ay takot." Takot. Mga kapatid, sa totoo lang, ang ating problema tungkol sa pagkitil ng buhay o suicide ay hindi lamang dahil sa hopelessness o kawalan ng pag-asa. Isa sa malaking factor nito ay ang ating mismong takot. Tumatakas tayo sa mga iba't ibang suliranin ng ating buhay. Maging ito man ito ay pinansyal, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa ating kalusugan, hindi natin maharap. Ito'y malahigante sa atin. Kaya ang tanging solusyon natin, tumakas. At ang tanging pagtakas natin upang hindi na natin harapin ang ating mga responsibilidad, kitilin ang ating buhay. Sa maikling kwentong ikinuwento ko sa inyo tungkol sa bata, may ipinapakita po ritong dalawang elemento na dapat nating tandaan upang sa ganon magkaroon tayo ng tatag ng loob upang harapin ang mga iba't ibang pagsubok o higante ng ating buhay. Una, ugnayan. Mahalaga po, lalo na po sa mga Pilipino sa atin, ang tinatawag na connection, ugnayan. Ugnayan sa Diyos, ugnayan sa pamilya, ugnayan sa kaibigan, ugnayan sa sarili. Kapag tayo po ay may connection sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na sa Diyos, magiging matatag po tayo sa ating problema. Ikalawa, yun tinatawag po nating kahulugan ng buhay. Bakit ka nga ba nandyan sa iba't ibang bansa? Di po ba't dahil sa pamilya mo? Ito nagbibigay ng kahulugan sa buhay mo. Tumalon ka nga dyan sa iba't ibang lugar ng mundo. Marami kang takot, pero dahil mahalaga sa iyo ang pamilya, tumalon ka, nilampasan mo ang iyong higante. Connection at kahulugan ng buhay. Dalawang mahalaga na nakakalimutan lagi ng mga taong kinikitil ang kanilang sarili. Alam po ninyo, napakaganda po ng pinanood nating movie, no? Yung Last Night, no? Ni Piolo at ni Tony. Dito po makikita po natin ang halaga ng binanggit ko po. Connection sa pamilya, kaibigan, sa Diyos, at kahulugan ng buhay. Sa kwentong ating pinanood na movie na to, mapapansin po ninyo na sa simula pa lamang, no? Nandun na yung tinatawag nating connection. Kita-kita. Yun po yung connection eh. Kadalasan sa mga taong nagkikitil po ng kanyang buhay, kutob niya, nag-iisa na siya. Kutob niya, wala siyang kasama. Kutob niya, walang nakakakita sa kanya. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid, dun sa ating kwentong ito, sabi ni Mark, no? Okay ka na. Kailangan, napakahalaga ng tinatanong natin ang bawat isa. Okay ka na. Ito namang si Mark, ang sabi niya, leave me alone.
minsan mga kapatid, hindi po ito nakikita ng isang taong nagpapatiwakal ng kanyang kailangan ay kaibigan. Pero sinasabi niya, leave me alone. Parang napaka-ironic, no? Yung ganung pangyayari. At magandang makita rin po sa ating kwentong ito, sabi ni Carmina, no? Bakit ka ba nagpapakamatay? Kadalasan, nawawala ang kahulugan ng ating buhay. Kaya tayo ay pumapasok sa pagpakamatay. Ito namang si Carmina, gusto ring magpakamatay. Kaya ang sabi niya, sige, okay lang. Basta at least alam ko na may kasama akong magpapakamatay. Dito makikita mo, mga kapatid, ang halaga ng may kasama. Ang halaga na mapapansin mo na meron kang kasabay. Kadalasan po kasi sa aking karanasan bilang pari talaga, marami pong nagpapatiwakal dahil alam nila o kutob nila na hindi sila nararamdaman ng ibang tao. Kutob nila, walang nakakakita sila. Kahit na malaki ang problema mo, kahit ng problema mo buong mundo, kahit na pasan-pasan mo ang buong mundo, kahit na iniwanan ka na ng pamilya mo, kahit na iniwanan ka na ng mahal mo, kapag alam mong hindi ka nag-iisa, kapag alam mong nandiyan ang Diyos, kapag alam mong may nakakaunawa sa iyo, kapag alam mong may tatanggap sa iyo, bilang ikaw, maging ano man ang pagkukulang mo, maging ano man ang kasalanan mo, hindi ka magpapatiwakal. Kadalasan yung kutob natin na tayo ay nag-iisa ang naging dahilan ng ating pagpapatiwakal. Mga kapatid, siguro magandang makita na napakahalaga yung tinatawag nating pagkakaroon ng kahulugan ng buhay. Kapag malinaw at klaro sa atin ang kahulugan ng buhay, hindi po tayo mag-iisip na kitilin ng ating buhay. Hindi natin tatakasan ang anumang problema o higante ng ating buhay. Kaya nga po may katanungan, no? Ano raw po ba talaga ang ginagawa ng ating simbahan sa mga sandaling ito sa larangan ng mga taong nawawalan ng pag-asa? Ito po yung isa sa pinanggagalingan ng tinatawag nating pagkitil, no? Kawalan ng pag-asa. Unang-una, mga kapatid, maging simbahan ka man o hindi, pamilya ka man o hindi, mahalaga ang presensya. Kaya ngayong kita-kita, yung alam mong hindi ka nag-iisa, yung alam mo na may kasama ako, yung alam mo na mayroong nagmamahal sa'yo, magkamali ka man o magkaroon ka ng kasalanan, may tatanggap sa'yo. Mahalaga ito sa tao at ito ay nagbibigay ng lakas para sa atin. Ito yung kutob ko na ginagawa ng simbahan, lalong-lalo na po dito sa aking lugar. Nang ako po ay pumunta sa squatters area na kung saan ako ay nakatira upang samahan ang mga nasa squatters area. Upang maramdaman nila na ang simbahan ay naririyan. Ang presensya ay napakalaga. Huwag kang nangiiwan. Hindi ka iiwanan. Mahalaga ang kaibigan. Sabi nga ng isa pang tanong, no? Ano bang dapat nating gawin? Kunyari, may magpapakamatay, no? Ano bang dapat nating gawin? Well, kung titignan po natin ang napakagandang movie, no, na Last Night, sinamahan lang naman ni Carmina si Mark. At kapag alam mong may kasama ka, no, at alam mong may kasama ka, ito'y sapat na upang magbigay ng inspirasyon at tatag ng loob para sa atin. Kailangan nating maipaunawa sa isang taong nais magpakamatay na ang suicide o pagtitil ng buhay ay hindi solusyon, bagkus nagdadagdag pa ito ng problema. Oo, dapat nilang maunawaan na ito ay labag sa kautusan ng Diyos. Pero siguro ang isa sa pinakamaganda upang wag magpakamatay ang isang tao ay yung imulat sa kanila, pukawin sila na ang isipin ay ang kanilang mga mahal sa buhay at hindi yung kanyang problema. Minsan sa mga nagsusuicide, ganun po nangyayari, nagiging makasarili, hindi nila nakikita ng kanilang gagawin, hindi lamang sila ang maapektuhan. Hindi tinatapos ng pagkitil ng buhay ang isang problema, bagkus ito'y pinapalawak pa.
nagdadagdag ka pa ng mga mahal sa buhay na susugatan natin sa ating pagpapakamatay sapagkat hindi rin mapapatawad ng ating mga mahal sa buhay ang kanilang mga sarili. Hindi po bang sasabihin na, nasaan kasi ako? Wala kasi akong ginawa. Hindi ko kasi siya sinamahan. Hindi ko kasi siya pinatawad. Kaya napakahalaga mo, mga kapatid, na bago po tayo mag-isip ng pagpapatiwakal, isipin po natin ang ating pamilya na habang buhay, bibigyan natin sila ng impyerno kapag tayo ay nagpakamatay. Sa kwento, yung last night, no? Ito po yung naganap. Nang mahulog si Marcos, nakita niya ang napakaraming mga patay na hindi pa ka-move on. Nandun sa ilalim ng tubig, gustong umalis. Subalit, diyan ang problema sa isang taong nagpapakamatay. Hindi mo na maitutuwid ang ating pagkakamali. Subalit, kung ikaw ay lumalaban, kung ano ba naging pagkakamali o pagkukulang, maitutuwid mo. Pero pag nagpakamatay ka, yun na yun. Period yan. Hindi siya quit. Hindi siya ... Pag nagpakamatay ka, period. Hindi mo na bababago, hindi mo na maayos, yan na yan. Kaya dapat isipin mong mabuti na wag kang magpapakamatay. Isipin mo ang kapwa mo. Ikalawa, mahalaga po yung pag-uusap. Kung may kakilala kang nagbabalak magpakamatay, hindi ka naman psychologist eh. Hindi ka naman pare. Alam mo yung pakikinig, sapat na. Nakita ko to, na ang pakikinig ay sapat na. Sapagkat kadalasan ng mga tao ay nandun lang na meron silang malalim na dinadaanan, minsan kailangan ng talaga nilang kaibigan. Minsan kailangan lamang nila na may taong makikinig sa kanila. Pero ang tanong, paano naman, Father, kunyari nagpakamatay at natuluyan? Saan ba sila pupunta? Langit ba? O pupunta ba sila sa impyerno? Nung unang panahon, ang simbahan po, pag ikaw ay nagpakamatay, hindi ka tinatanggap sa simbahan, hindi ka binabasbasan, hindi ka minimisaan. Sapagkat dati, ang kasalanang pagpapatiwakal ay isang mortal na kasalanan. Kaya't hindi ka mailibing sa sementeryo ng Kristiyano. Pero hindi na po ganun ngayon. Ngayon, pag ikaw ay nagpakamatay, ang ating banal na simbahan ay napakalawak ng pangunawa. Sapagkat alam na po ng ating banal na simbahan na ang mga taong nagpapatiwakal ay wala sa kanyang malinaw na kaisipan. Kaya nga, ang ating banal na simbahan po ay nagbubukas ng posibilidad ng taong nagpakamatay ay nasa langit. Hindi ko sinasabing magpakamatay ka na. Sinasabi ko lang, hindi natin pwedeng husgahan ng isang taong nagpakamatay ay pupunta na sa impyerno. Kahit na mga taong nagpakamatay, hindi po natin kayang husgahan. Hindi po natin alam po anong nagaganap sa kanyang isipan. Nung siya'y nag-decide na magpatiwakal, wala po siya sa kanyang pag-iisip, kaya't wala po tayong karapatan na husgahan sila. Kaya nga, saan sila pupunta? Langit o impyerno? Hindi po natin masasagot yan, pero malinaw po na may malaking posibilidad na hindi sila pupunta na impyerno sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, hindi naman natin dapat paabutin pa ron, di ba? Ang sinasabi lang natin, sagitin, pakinggan, maging sensitive sa mga taong tila nagbago ang kilos ng kanyang pananaw, tila nagbago ang kanyang gawain, tila naging tahimik, tila nagmamakaawa. Pantayan mo. Kadalasan po mga kapatid, ang dahilan kung bakit may mga taong nagpapatiwakal, hindi dahil sa gusto nila yon, kundi kutob nila, walang nakakakita sa kanila. Kutob nila, iniwanan sila. Kutob nila, hindi sila mahalaga. Pero kung nararamdaman natin sila, kung marunong tayo magsabi, kumusta ka na? Kung marunong tayo magsabi, pinatatawad kita. Kung marunong tayo magsabi, huwag ka mag-alala. Kahit na anong mangyari, hindi kita iiwanan. Dito lang ako. Wala pong magpapakamatay. Mag-iisip yan ng 2 beses sapagkat ang koneksyon at ang kahulugan ng buhay ay napakahalaga. Lagi po nating ipasasabihin sa kanila, huwag mong kalimutan ang iyong pamilya.
Huwag mong kalimutan ang iyong anak. Huwag mong kalimutan sapagkat ito ang nagbibigay ng buhay sa isang tao na alam nila na may dahilan pa silang mabuhay. Kaya napakahalaga po ang pagbibigay ng kahulugan. Ang tuloy tayo siguro, no? Paano ba mag-console, no? O let's say, may natuluyan na nagpakamatay. Paano ba natin sila ipo-console? Unang-una mga kapatid, pakinggan mo lang ang mga pamilya na namatayan o may isang membro ng pamilya na kinitil ang kanyang buhay. Pakinggan mo lamang sila. Maging presensya sa kanila. Sapagkat tsak na tsak ako, maglalabas po ito ng regret. Ilalabas nila ang kanilang sama ng loob tulad ng pagsasabi, wala kasi kaming ginawa eh. Hindi kami kasi nakinig sa kanya eh. Hindi kami naging sensitibo sa kanyang mga kilos at mga sinasabi. Wala kaming ginawa. At yun po yung regret na dadali ng buong pamilya, lalong-lalo na ng tatay o nanay, kapag may namatay o binawian ng buhay o namatay o nagtitin ng buhay sa mga pamilya. Avoid judgment. Huwag po nating hahatulan. Makinig lamang po tayo sapagkat ang pakikinig ay napakahalaga. At of course, in the end, napakahalaga na sila'y ipagdasal. Napakahalaga na ipaunawa sa kanila na sa huling pagtutuos, ang bawat tao ay may kalayaan na piliin ang kanyang direksyon ng buhay. May mga nagkakamali nga lamang tulad ng mga suicide. At maaari nating sabihin sa buong pamilya na hindi natin masasabi na tayo lagi o 100% na tayo ang may dahilan. Kailangan lamang nating makinig. Kailangan lamang nating dalhin sila papalapit sa ating Panginoon. Oo, maaaring humingi sila ng pagpapatawad sa Diyos sa hindi nila pakikinig. Pero samahan mo lang. Yun lang ang pwede nating gawin sa isang pamilyang ang isa sa mga membro ng kanyang pamilya ay nakitilan ng buhay. Pakikinig, presensya, at tanggapin ang sitwasyon. Wala na po tayong magagawa. Nariyan na yan. Tulungan na lamang silang bumangon, tulungan na lamang silang maunawaan na ang buhay ay patuloy pa rin gagalaw. Patawarin lamang nila ang kanilang sarili kung kutob nila na sila ay nagkulang at humingi ng tawad sa ating Panginoon. Sa huling pagtutuos, ang Diyos naman po ay laging nakakaunawa. At ito po yung lagi nating tatandaan. Mga kapatid, koneksyon at kahulugan ng buhay. Ang suicide o pagtitil ng buhay ay isang pagtakas lamang sa mga higanting kaharap natin tulad ng kwento ni Mark. Tinakasan niya ang problema sapagkat marami siyang bayarin. Nahiya siya sa kanyang grupo sa mga bata. Pero dahil merong isang babae ng pangalan ay Carmina na siya'y sinamahan, inunawa, pinakinggan, habang siya ay naglalabas ng sama ng loob, gumaan ang kanyang kalooban sapagkat alam niya na hindi siya nag-iisa at alam niya na mayroon tatanggap sa kanya maging sino man siya. Sa huling punto ng kwentong ito, nakita po natin kung papaanong nakita ni Mark ang mga magagandang mga eksena sa kanyang harapan. Sabi, ano to? Sabi ni Carmina, yan ang mga posibilidad na maaaring mangyari sa kanila kung hindi nila kinitil ang kanilang buhay. Minsan dapat lamang po nating gisingin, pukawin ang mga taong nagbabalak magpakamatay at sabihin, nariyan na yan, tumayo ka, hindi ka dapat malungkot sapagkat sasamahan natin sila maging anuman ang mangyari. Koneksyon at sabihin natin, mahalaga ka sa pamilya. Inaasahan ka ng pamilya. Magbigay ka ng buhay sa pamilya. At makikita mong hindi ka nag-iisa. Mga kapatid, sa panahon ng mga pandemya, napakarami pong higante na ating kinakaharap ngayon. Pero katulad ng bata sa aking kwento, kung alam mong kasama mo ang Diyos, kung alam mong kasama mo yung pamilya,
magkakaroon ka ng lakas na loob na harapin ang mga higante. At kung alam mo kung bakit ka dapat mabuhay, kaya alam mo na hindi ka magnanasang kitilin ang buhay. Kung kita natin ang bawat isa, kung daman-daman natin ang bawat isa, walang magpapakamatay. Sapagat ang mga tao nagpapakamatay, isa lang ang nasa isipan nila. Walang nakakaunawa sa akin. Walang nakakaramdam sa akin. Bakit pa ako dapat mabuhay? Pero kung dama nila na mayroon nagmamahal sa kanila, na mayroon tatanggap sa kanila, maging anuman ang kanilang pagkakamali sa buhay, hindi magpapatiwakal ang isang buhay, ang isang tao. Hindi siya tatakas, hindi siya mawalan ng pag-asa, sapagkat ang ugnayan at ang kahulugan ng buhay ay sapat na upang lumaban anuman ang mangyari sa ating buhay. Ako po si Father Willie Samson ng Kapisanan ni Jesus. Salamat po sa inyo lahat.